Hello mga kabakyard, great morning. Kumusta kayong lahat? At kumusta ang mga Pasko nyo? Good news ba sa inyong mga alaga? O yung iba ba dyan, nalungkot? Mga kabakyard. So ito mga kabakyard, meron tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Ito ay tungkol sa pagpapatuka natin ng hog starter. Kasi may isang vlogger na sinabi niya doon na hindi pwedeng ipakain sa manok ang mga hogs, yung mga pangbaboy, mga kabakyard, no? So, gusto ko linawin natin yung topic na yun sa mga baguhan. Kasi ako, nakatutok tayo sa mga baguhan. Pero tayo, tinatanggap pa rin natin na tayo ay baguhan. Walang expert dito, mga kabakyard. Walang magaling dito. Lahat tayo nagsisimula pa lamang, no? Kung kayo ay successful na sa mga ganitong hilig, alam ko hindi pa sapat yan para sabihin nyo na tama yung sinasabi nyo. Ako nga, inaamin ko, may mga time din talaga tayo na hindi natin dapat itama lagi yung ating mga sinasabi. Ito, isinishare lang natin mga kabakyard yung ating experience, yung ating naobserbahan sa ating hilig mga kabakyard, no? Para naman yung iba, malaman nila, no? So bakit nga ba pwedeng ipakain yung starter feeds sa ating mga alagang manok, no? Kung hindi pwede, bakit yung ibang mga big time nagpapakain ng dog food? Diba? Kasi pang-aso yun. Ikaw, kung nagpapakain ka ng dog food sa manok, tapos hindi ka nagpapakain ng starter, ano bang kaibahan nun mga kabakyard? Ito pa, mayroon pa silang bagong upload sa kanilang uh, account na nagpapakain sila ng pagkain ng isda sa kanilang mga alagang manok, mga kabakyard, no? So, ibig sabihin, pwede. Walang hindi pwede. Okay, so ganito mga kabakyard, kung gusto nyo magpakain ng starter feed sa manok nyo, dapat ang manok nyo, payat. Payat yung manok nyo. Yung parang wala nang pag-asang tumaba pa. No? Kung mataba na yung manok nyo at mabulto na, bakit nyo papapakainin ng starter feeds? Yun yung point doon mga kabakyard. Sinishare natin yung starter feeds na pwedeng makarecover yung ating alaga sa kanilang katawan na bumagsak. Ang punto doon, para mas mabilis makarecover at mabilis lumaki ang katawan o tumaba, nang sa ganun, magamit natin yung ating alaga, no? Para hindi masayang. Kasi paminsan-minsan mga kabakyard, nakaka-experience tayo ng mga maraming sakit sa ating mga alaga, lalo sa mga newbie, hindi maiwasan mga kabakyard. Kaya tinuturo natin na dagdagan ng high protein ang pinapatuka sa ating mga alaga. Nang sa ganun, makahabol at makarecover yung katawan nila. So totoo, mismo sa bibig nila ng galing ng starter feeds ay pampataba, no? Pampataba. Ngayon, pagka na-reach nyo na yung mga katawan na gusto nyo, pwede nyo nang itigil ang pagbibigay ng starter feeds. At isa pa mga kabakyard, hindi puro starter feeds ang ipapakain nyo. Ihahalo lang natin sa kanilang patuka. For example, 25% lang doon sa 100% na patuka. Ihahalo lang po natin doon yung ating starter feeds nang sa ganon is mas tumaas yung crude protein na tinatawag para po yung katawan ng alaga natin ay mataas ang kanyang moisture, mga kabakyard. Dahil alam nyo ba na pag puro grains ang pinapakain nyo, ang katawan ng inyong mga alaga ay dry, mga kabakyard. Hindi rin magiging maganda yung mga balahibo nila. Hindi magiging makintab pag puro grains ang patukanin nyo. So, ang starter feeds ay mataas ang crude protein. At ang starter ay yan ay hindi po nagpapabigat masyado dahil yan po ay starter, no? Starter. Sa finisher mga kabakyard sa baboy, yun ang nagpapabigat. Ang grower para sa baboy, yun ang nagpapalaki ng manok. So, may mga ano po yan, specification yan na dapat malaman din ng mga nagpapatuka. Hindi lang basta kayo nagpapatuka, lalo sa mga baguhan. Muulit ko, payat yung inyong mga alaga, pitsuan, dry na dry ang katawan, haluan nyo ng starter feeds, yung inyong patuka, hindi na puro starter, hindi po puro starter. Instead na bumili kayo ng compote na pakamahal, mataas ang crude protein, mag-starter feeds kayo, medyo mura pa. So yun lang mga kabakyard, napaka gandang topic nito at sana nagustuhan nyo.